Hello, today magre-repair tayo ng HP Victus ko. Bali, tinanggal ko na lahat. Bali, ito yung RAM, 16GB. Ito yung MediaTek na Wi-Fi card. Ayan, ito yung SSD ko. Tapos set na natin tong hot air ko sa 410. Labas ko na itong liquid rosin. Flux. Hanapin ko lang dito yung solder paste. Saka itong Capcom tape. Ang gamit ng Capcom tape guys para hindi masunog yung mga plastic parts na sa ano at di ma-desolder yun. Labas ko na rin tong tweezer ko, bale. Yan. Ang tweezer ko ay mechanic guys. Mechanic brand na chip solder. Which, ayan, nilagyan ko na ng tape tong anong paligid. Kuha tayo konting flux para mas madaling kunin ko lang yung chip. Bale, yung binili kong ISL chip na charging chip nitong Victus. Pakita ko lang, hindi naman focus pero okay lang. Ayan, kunin ko lang yung pin 1 kung saan yung pagkaka-orientation sa yung pin 1 na. Tapos kailangan ko rin ito soldering wick para tanggalin yung sobrang solder. Initin ko na yung aking solder station, hot air. Or then, ayan. Dito sa pag-desolder ng chip, dapat paikot siya para hindi one side lang yung matanggal. Tapos, hindi siya dapat sobrang lakas ng hangin. Titimplay mo. Hindi rin masyadong mahina. Sakto lang din dapat yung temperature. Nakita mo, umusok yung flux yun. Pag umusok na yung flux, matic yan na indication na kumukulo na sa ilalim. Medyo madali siya tatanggalin. Yung pagtatanggal ng chip medyo madali pa. Ang medyo challenging part dito is yung paglalagay ng chip kasi 32 pins to na chip. Pero napakalit niya lang, wala pa siyang kasing laki ng kuko. 8 pins kada side siya. Kailangan ko lang munang dito lagyan ng solder paste. Ito nga pala ay mechanic din na solder. Mechanic. Tapos kailangan mo lang lagyan ng solder paste para may kapitan syempre. Ito yung low temp, 138 degrees na solder paste. Ayan. Yan ko lang orientation ng chip, yung pin 1. Huwag magkakamaling maikot yung pin 1 kasi nandun yung kung ano yung dot, may kita mo sa pin. Kung ano yung dot, ayun yung pin 1. Tapos dito sa marking ng motherboard, meron siyang kulay white na white line. Ayun yung indication na pin 1. Ayun yung pin 1 orientation. Kasi pagbaliktad yung paglalagay ng chip, hindi babasahin o kaya worst case masunog na. Ayan. Dito iyan ko muna maluto. Uminit muna yung chip saka yung motherboard para kumabit. Ngayon, i-align ko muna siya. Ayun yung pinaka first step. Kumabit muna siya. Then pagka nakita ko medyo tagilid, saka ko siya i-realign, initin ko ulit, tapos i-remove ng medyo struggle na sa Capcom tape talaga kasi nga ito yung Capcom tape, gumagalaw kasi yung Capcom tape ayan. Ito na kabit ko na yung chip, okay na siya. Ilagyan ko na siya ng isopropyl na alcohol. Kailangan ko na linisin yung flux na nasunog sa kasi pagka hindi mo siya nilinisan, makalat yung flux, may chance pa na magkaroon ng connection na yung mga carbon ng flux na susunog, papasok siya sa ilalim ng kailangan mo lang na siyang linisan yung paligid. Kinuha ko dahil na bali dito yung multi-tester ko.
Bali, kailangan natin testingin muna yung pin lock. Dapat walang shorted sa ground. Yung black probe, lagay mo sa screw hole. Bali, kung may connection sila, mag-ano siya sa connectivity. Set lang natin. Medyo natangled lang aking wire. Kailangan ko nang tanggalin. Ayan. Continuity. Set natin continuity kasi naka siya sa resistance. Bali, pagka nag-beep siya, meaning connected siya sa ground, which yung black probe ngayon nasa ground. Dapat hindi. Tapos sa mga pin niya, wala. Maliban sa gitna ng pad na yun yung malaking bilog na square, ayun lang yung ground ng ano pin na to. Pero lahat dapat OL, walang tutunog. Ito check ko naman na wala namang shorted, wala namang tumunog. So yun, after namin natanggal ito, ayan, mechanic na green chip, orange chip, ito na siya kalaki guys, wala pang sasabay. Ito siya guys, inter-silicon brand. Kung kita yung butas guys, hindi yata makita, hindi naman siya nagmamak. Hindi ko lang makita yung butas guys. Uy, focus. Okay. Check for a short. Kung short at yung ginawa natin check kung may nakadikit sa ground. Pag tumutunog siya ba din, resistance, continue to load. Check for resistance na dikit sa ground. Yung black parad ito sa ground. Test natin yun. Pag sa ano matunog, testing pin 1, normal, kanto talaga. Pinagam natin yung mga solder block, yung mga malalaki.
natin i-charge guys. Moment. Bali, tinesting ko na siya. Ito, sinisilip ko yung mga pin kasi masyado maliit. Wala akong, ayun ang kulang ko, wala akong microscope para makita. Sisilip ko yung orientation sa lahat kung tama. Pero nakita ko dito medyo tagilid pala yung chip, so kailangan ko ulit balik yung Capcom tape na tinanggal ko. Yes, magasa siya sa Capcom tape, pero mas maganda nung maingat kasi masunog yung paligid at matanggal pa yung mga maliliit na capacitor sa resistor na nakapaligid dun. Balik lang ako, lagyan ko lang ng mask to, tapos kailangan ko lang i-reball, tapos ayusin yung orientation. Lagyan ko lang ulit ng flux, ayan. Ayun, okay na dito. Bali, kinuha ko na yung solder iron kasi nakita ko okay naman yung pagkaka-orientation, kaso may mga solder balls talaga sa ilalim na namumuo. Kailangan ko lang tanggalin. Naka 45 degree tip ako dito. Tatanggalin ko lang yung mga solder ball na namuo sa chip kasi pagka nagdikit yung pins, dun tayo iiyak. Ayaw natin yan. Testingin natin ulit. Kunin ko dito yung multitester sa continuity. Kailangan ko ilagay siya sa ground, sa pin, sa block. Ayan, testing. May gawi yung multitester ko. Ayan. Testing. Dapat walang magbibip. Seems na wala naman. Mas okay siya. Wala rin ka. Kaya okay na para i-power. Lagyan ng power. Linisin ko ng konti. Ayan, toothbrush saka isopropyl. Ayan, interseal, ayan. So white light, ibig sabihin nagtitake na siya ng power. Check natin kung mag-take na siya, charge siya to. So orange light dapat. Sasok natin yung battery. Mag-orange siya. Pagka mag-orange, explain charging. Checking, testing, 3 to 1. Mag-orange siya pag charging. Mag-charge. Oh, orange na. Charging. All goods. All good. Yan, confirm ko na dito na okay na yung charging. Umilaw na siya dun. Bale, babalik ko na sa lahat. Ito na yung part na hinihintay ng lahat. Kakabit ko na dito yung mga ribbon cable sa taas, sa kaliwa, yung fans, orientation ng fan, left and right. Nakabaligtad pa nga. Kailangan ko lang ibalik dito yung wifi card. Ayan, in-screw ko ng aking electrical screwdriver. Kabit yung mga speaker, yung connector ribbon para sa left side ng daughterboard. Ayan.
Kabit ko lang dito yung kabila rin na fan, screw. Yan yung RAM. Binalik ko na yung RAM dito. Sa ilalim itong keyboard, ribbon free cable. As well as yung pati sa ilaw. Saka dito sa motherboard, sa mousepad. Kinabit ko na yung left fan. Ayan. Connected na rin dito yung battery ko. Ayan. Kailangan ko na lang screwin ito pabalik lahat. Pati yung heatsink. Lagyan ko ulit ng paste. Dilagdagan ko lang dito kasi testing lang naman. Hindi pa naman final to. Intersil. Ayan. Ito. Yan. Intersil na yan. PUB1. Yung battery charging QC. So, una, hindi siya na-charge ka. Hindi siya si adapter in. Yan. May orange light na siya. Hindi siya charge siya bali. Tagal lang mag-boot ng BIOS ng SSD. Goods na.